Handa raw harapin ni dating Speaker Martin Romualdez sa mga reklamong isinampa sa kanya ng ombudsman kaugnay sa flood control scandal. Pero sana raw maging patas ang investigasyon. May express report si Mon Gualvez. Sa higit 100 pahina na supplemental complaint affidavit, hinihiling ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman na masampahan ng kasong plunder, direct at indirect bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at money laundering sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico at iba pa. Bunso dito ng anilay sa buwatan upang makasamsam ng nakaw na yaman na aabot sa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Mga panahon na tumatayong House Speaker si Romualdez habang chairman ng House Appropriations Panel si Ko. Laman ng reklamo ang mga ebidensya. Kasama na riyan ang salaysay ng mga testigo. Kabilang dito ang kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kaugnay sa flood control scheme, kung saan tinukoy ang ilang proyekto na pinondohan at kapalit ito ay pagbibigay ng kickback mula sa mga kontraktor. Kaugnay niyan ang umano'y pagpapadala ng mali-maletang pera sa mga tahanan at opisina ni Romualdez sa Forbes Makati, Bonifacio Global City at Valle Verde. Isa rin sa tinukoy na proponent at sangkot si Ko. Batay sa reklamo, hindi lang daw simpleng maling paggamit o pagnakaw ng pondo ang hinihinging maparusahan, kundi ang pandarambong o plunder na nauwi sa pinsala sa ekonomiya. Sabi ng Office of the Ombudsman, may pagkakataon pa rin sina Romualdez at Co na sagutin ang mga akusasyon. Pero oras na makitaan ng probable cause o sapat na basehan, dito na sila sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan at ipaaresto. Sa isang pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ni Romualdez na handa ang dating House Speaker na harapin kung ano man ang isang pangreklamo laban sa kanya. Anya, naniniwala sila na kung magkakaroon ng patas na laban ay mapatutunayan ni Romualdez ang kanyang panig. Hiniling din nila na hayaang manaig ang proseso at ebidensya. Samantala, si Ko na nahaharap sa kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan ay kasalukuyang nagtatago, pero nauna niya nang itinangging tumanggap siya ng kickback sa flood control projects. Iginit niya rin noon na chismis lang at walang basehan ang mga paratang at pawang pamumulitika lamang. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.